Mga luxury vehicle na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso na diskubre ng mga otoridad sa Taguig City. Ang may-ari ng mga sasakyan, mga Pogo Boss daw. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Tinatayang aabot sa 900 million pesos ang halaga ng mga pinaghihinalaang smuggled luxury cars ang nasabat ng Bureau of Customs sa Taguig City. Sa raid na isinagawa sa isang auto shop sa barangay Ususan, nasamsam ang mahigit 40 sasakyan. May mga ultra high-end vehicles tulad ng McLaren at Rolls-Royce na nasa 40 to 70 million pesos bawat isa. Ang dating may-ari umano ng mga sasakyan, mga Pogo Boss. Galing nga po raw sa mga naglisa ng mga Pogo Boss or Pogo operators na sinasabing dito po nagpatago muna ng sasakyan nung sila'y nagmadaling umalis nung Disyembre. Ayon sa impormasyon ng DOC, 3,000 kada buwan ang bayad para itago ang mga sasakyan. Sa ngayon, isinasagawa ang final inventory ng mga nasabat na sasakyan kasama ang Philippine Coast Guard, Customs Examiners, CIIS at Enforcement and Security Services. Ang may-ari, umuupa at mga may kinalaman sa warehouse ay binigyan ng 15 days para magpresenta ng mga dokumentong nagpapatunay na tama at legal ang pagbabayad ng buwis at taripa para rito. Kapag mabigo, mahaharap sila sa kasong paglabag sa RA 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Mapo-forfeit to in favor of the government at pwede na ho itong ibenta ng ating gobyerno through public auction with the floor price. Yung floor price mag-safeguard naman sa public na mapapakita natin na hindi po pwedeng bilhin na lang basta-basta ang mga ito ng kung sino yung nag-smuggle, bibili niya ng mababa. Itinanggi naman ng panig ng Autovolt na ginagamit ang kanilang pasilidad bilang taguan ng mga smuggled luxury cars. Ayon sa kanilang pahayag, detailing at repair services lang ang kanilang binibigay. We would like to correct the statement of the BOC that we are hiding cars from Pogo. So all of cars here are not Pogo related, and Autovolt is would like to ensure that we are compliant with the laws. And of course, we know that Pogo-related cars should not be here. So wala po talagang Pogo-related. Pero wala pang 3 minuto, biglang bawi rin sila sa statement na siguradong hindi Pogo-related ang mga sasakyan. We are not absolute with our statement, sir. We believe with what Autovolt said, and we will just submit the proper documentation with the BOC po. We cannot be sure, ma'am. Yes. So we'll just submit the proper documents po. Dahil posibleng nasa ibang bansa na ang mga Pogo Boss na may-ari ng mga sasakyan, ang auto shop ang maaaring mapanagot sa batas kung hindi ito makapagpresenta ng mga dokumento. Kung wala naman po sila dito, kakasuhan pa rin po natin kung sino yung registered owner at kung sakaling babalik sila, at least magkakaroon pa rin po sila ng warrant of arrest po. Since sila ang may in possession ng mga smuggled vehicles, kulang mapapakitang dokumento, sila na po ang magiging liable and makakasuhan. Giit ng BOC, maaaring maabsuelto ang auto shop kung mapapatunayang wala itong kinalaman sa smuggling. Unang-una ho, para hindi ho sila maging liable or hindi sila makasuhan, kailangan mapakita ho nila any dokumento nagpapatunay na ang mga sasakyan na nandito ay either pinagawa, pinadetail, or pinaparada. May documents naman ho dapat sila may ipakita, kaya ho nandito yung mga sasakyan na yan. Hindi naman po maaari na may pumasok lang ho dito at umalis na lang ho. Kaya kung may any dokumento magpapatunay na since hindi po ang claim ho nila, hindi naman kanila yung mga sasakyan na ito, magpakita lang ho nila na any document magsasabing nandito po yan. Kaya ho nandito yan ay pinapagawa, pinapalinis, o pinapadetail, or pinapapark lang ho. Nasa 300 million pesos ang nalugi sa gobyerno kung mapapatunayang hindi nga nabayaran ang mga nararapat na duties and taxes para sa mga sasakyan. Nakatutok ang Bureau of Customs sa investigasyon ng 44 na luxury vehicles na natagpuan dito sa isang auto shop sa Taguig City. Habang hinahanap ang dokumento para sa ilang mga sasakyan, tiniyak ng Bureau of Customs na hindi sila titigil sa kanilang mga operasyon kontra smuggling ng mga high-end vehicles. Sa susunod na mga araw, maaari itong umabot sa rekomendasyon ng pag-seize at pag-auction sa mga sasakyan na hindi makapagpakita ng tamang pagbayad ng buwis. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.